Good day po, Boss Kira. Ako po ulit ito, si Vince. Ang tagal na po nung huling nag-send ako ng story. Nabisi lang po sa buhay. So gusto ko lang pong mag-share ulit ng ilang mga short stories ko about sa aking not so good gift na makakita ng mga hindi dapat makita. Uulitin ko lang po. Nakikita ko po sila ng malinaw pa sa umaga. Malinaw ang aparisyon nila sa akin. So simulan ko na po dito sa una kong kwento. Ito po ay karanasan ko nung nag-babysit ako sa anak ng tita ng manliligaw ko. Bale, tinawagan po ako ng tita ng manliligaw ko na itago na lang natin sa pangalang Carmen. Si Tita Carmen po aalis daw saglit kasi may pupuntahang event. Mawawala siya ng 4 days. Tinawagan niya ako kasi para daw may kasama yung manliligaw kong si Kobe sa pagbabantay ng anak niya. 1-year-old lang po yung anak ni Tita Carmen that time. And since hindi masyadong magaling si Kobe sa bata, naisipan ni Tita na tawagan ako. Para nga daw may kasama ito. Biniro pa nga kami na para daw may alam kami sa pag-aalaga ng bata para sa future namin kung sakaling maging kami talaga. Tinawanan lang namin ito ni Kobe. Sumakay ako ng tricycle papunta sa bahay ni Tita Carmen. Yung tricycle driver, tahimik siya buong biyahe namin. Kilala ko itong si Manong driver bilang palakwento at maingay. Pero nun ngang biyahe namin noon, tahimik siya. Nung makarating kami sa bahay ni Tita Carmen, dun pa lang siya nagsalita. Ang sabi niya, "Mag-iingat ka dyan sa bahay na yan, Vince. Matagal na yang nakatayo dyan. Hindi ako sigurado pero maraming sabi-sabi na may ibang mga nakatira daw dyan na hindi tao." Alam ni Manong driver ang tungkol sa gift ko kasi may minsang pagkakataon na ipinoint out ko sa kanya yung aparasyon sa bahay nila. Tumango lang ako noon, nagpasalamat. Ngumiti naman si Manong driver at umalis na. The moment na tignan ko yung bahay, isa lang ang naramdaman ko. Mabigat. Napakabigat. Iba ang aura ng bahay na yon. Hindi antique or historic, kundi eerie at mysterious. Pero tumuloy pa rin ako. Pumasok ako sa bahay. Kasi ang sabi, babayaran daw ako ni Tita Carmen. Pera na yun, di ba? Sakto namang nandoon na si Kobe at naglalaro kasama yung anak ni Tita Carmen. Tawagin na lang natin siyang Leia. Si Leia po ay may sakit o may genetic disorder. Kaya kailangan niya talaga ng bantay 24/7. Sabi ni Kobe, wala daw nakakatagal na kasambahay doon. Kasi nga may something daw doon sa bahay. Hindi ko binigyan ng pansin. Kahit kinakabahan na rin talaga ako. Kasi bukod sa nararamdaman ko yung bad aura ng bahay, ay kinakabahan rin ako sa magiging experience ko at sa makikita ko. So fast forward, second day ko dun. So far wala pa naman akong na-encounter. Hanggang sa ayun na nga, naglalaro kami nun ni Leia at ni Kobe ng slime at ng Play-Doh. Nandun kami sa kwarto mismo ni Leia. Nagsabi si Kobe na maghuhugas lang daw muna siya sa baba. Nasa second floor kasi yung kwarto. Ilang saglit, naisipan kong maligo muna kasi mainit din dun sa bahay ni Tita Carmen. So bumaba ako kasama si Leia para ipabantay siya saglit kay Kobe habang naghuhugas siya. Yung CR po nila sa taas may problema daw. Kaya sa baba na lang daw muna yung gamitin namin. So sa baba na nga ako naligo. After kong maligo, binuhat ko si Leia. Kinarga ko siya tapos umakyat na ulit kami sa kwarto niya. Habang pataas kami, biglang tumawa si Leia. Nagulat ako kasi hindi ko naman siya nilalaro nun. Hanggang sa maya-maya, para na siyang nakikipaglaro ng peekaboo sa nasa likuran ko. Naisip ko baka si Kobe. Pero halfway na ako nun sa taas at wala na sa paningin ko yung kusina sa baba sa pwesto ko that time. Sobrang kinabahan ako nun.
Ayokong lumingon. Nanginginig akong umakyat noon sa kwarto ni Leia para magbihis. Pagpasok ko sa kwarto, nanahimik si Leia. Kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag. Inilapag ko siya sa kama para doon na muna siya. Saka ko naalala na nakalimutan ko pala sa baba yung bihisan ko. So nagmamadali akong bumaba para kunin yung damit ko. Tapos umakyat na ulit ako ng mabilisan. Habang paakyat ako, naririnig kong tumatawa si Leia na parang may kalaro na naman siya. Agad-agad akong tumaas at hinanap si Leia sa kwarto niya. At dun nga ay nakita ko si Leiang nakikipaglaro sa isang batang babaeng nasa ilalim ng kama niya. Nilamig ako nun kasi nakatingin din yun sa akin. Na para ba niya akong kinikilatis kung nakikita ko ba siya o hindi. Yung babae kasi, Boss Kira, walang mata at parang tinahi yung bibig niya. Nangangatog akong nagbihis noon at halos maiyak ako nun sa takot. Nung akmang bubuhatin ko na si Leia, ay biglang hinawakan ng babae yung paa ko. Impit akong napasigaw sa takot hanggang sa ibinaba ko muna si Leia sa kama ulit at naupo sa tabi niya. Ngatog na ako nun, pero hindi ako pwedeng magpahalata na nakikita ko siya. Masama kasi yung aura ng babae. Tinext ko si Kobe na ibaba si Leia kasi kako may kasama kami sa taas. Naintindihan niya naman agad at narinig kong patakbo na siyang umaakyat nun. Pagkakita niya sa akin ay binuhat niya agad si Leia. Tapos yung babae, hinawakan din siya sa paa. Pero parang hindi nararamdaman ni Kobe. Samantalang ako, damang-dama ko yung mahigpit at malamig na kamay ng babae. Pagtayo ko, pinilit kong hilahin yung paa ko at nabitawan naman ito ng babae. Umatungal siya na parang galit. Si Leia, parang natakot at umiyak. Agad na kaming bumaba nun. Ikinuwento ko kay Kobe yung nangyari. Pinakalma niya ako, Boss Kira, at sinabihan na umuwi na daw muna ako at siya na raw ang bahala. Sabi ko naman sa kanya, sayang naman yung bayad, kaya hindi pwede. Tinawanan lang ako ni Kobe nun. Kahit paano gumaan-gaan naman yung atmosphere at tuluyan na akong napakalma. Wala na ulit akong na-encounter dun sa babae. Pero sa pang-apat at panghuli kong araw doon ay meron na naman. Nasa baba ako noon habang natutulog naman sa taas si Leia. Nung makarinig ako ng sigaw mula sa kwarto niya, agad akong tumakbo nun pataas at nakita ko si Leia na binabato yung sulok ng kwarto niya at umiiyak. Saglit akong tumingin sa kanya. Akala ko may insekto o ipis dun. Kaya pagkatanong ko sa kanya, ito lang yung sinabi niya sa akin. Sabihin ko daw doon sa batang babae na ayaw niya nang makipaglaro dito. English yan mga kirara, tinagalog ko lang. Matay man ang dila ko sa Pilipit, oy. Pagtingin ko ng maigi sa kwarto niya kung saan siya may binabato, ay may nakita nga akong batang babae roon. Matalim ang tingin niya kay Leia. Walang sabi-sabing binuhat ko si Leia. Pagkatapos ay bumaba kaming karga-karga ko si Leia habang umiiyak ang bata. Tinanong ako ni Kobe noon. Galing siya sa labas noon. Bumili ng sangkap para sa lulutuin niyang hapunan mamaya. So ikinuwento ko din sa kanya yung nangyari at napabuntong hininga na lang siya. Sinamahan niya na kaming dalawa nun buong maghapon at doon na kaming tatlo natulog sa baba dahil sa takot namin. Pagdating ni Tita Carmen ay ikinuwento ko lahat sa kanya. At sa sobrang takot din ni Tita sa ikinuwento ko sa kanya ay nagpatawag na siya ng pari. Ipinabless niya yung bahay ng 3 beses. Nawala kahit papaano yung aura ng bahay.
Pero malakas pa rin ang pakiramdam ko na hindi lahat sila ay naalis doon sa bahay na yon. Simula nun, madalang na lang akong dumadalaw doon o tumatanggap ng babysitting job kay Tita Carmen. Never again. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Mags. 34 years old. Kasalukuyang nakatira sa Tondo, Manila. Since grade 1 hanggang grade 3 ay palagi akong pang-umaga. Ewan ko ba kung bakit palagi akong sa umaga ini-enroll ng aking nanay. Pero mula naman grade 1 hanggang grade 2 wala naman akong nararanasang kakaiba. Masaya lang. Normal sa mga kabataang excited na magbukas ang school year. Dahil bukod sa mga bagong gamit at baon, ay makakakilala pa ng mga bagong classmates at kaibigan. Nung grade 3 ako, nalipat ako sa Santa Mesa. At syempre, doon na rin ako in-enroll ng nanay ko. Hindi ko na lang babanggitin yung school. Tandang-tanda ko pa yung mga nangyari. Pati yung kaklase ko na mismong naka-experience nito. Sa madaling salita, dalawa kami nun. Dahil nga bago lang ako sa school na yon, wala pa akong gaanong ka-close. Tahimik lang ako nun, nakikiramdam sa bagong environment. Malaki yung school na yon. Ang room namin noon ay nasa 4th floor at dulong-dulo pa. Ito yung room 410. Dati, dahil nga pang umaga ako, madalas dumadating ako sa school madilim pa. Nung panahon na yun kasi, 4:30 AM pwede ka nang pumasok sa school at maghintay na lang ng flag ceremony malapit sa stage. Makalipas ang 2 buwan, ay nagkaroon na rin ako ng best friend. At syempre may crush na rin ako nun. At sino ba naman dito sa mga kabatang 90s ko ang hindi naglaro o sumubok maglaro ng Spirit of the Coin habang wala pa yung teacher? Halos lahat naman ata nakalaro niyan. So laro lang ito para sa akin dati. Hindi talaga ako naniniwala sa mga kababalaghan nun. Pero itong pangyayari na to, ang hindi ko talaga malilimutan. Hindi ko natanda kung anong araw, buwan o petsa nun. Basta alam ko, recess namin yun. Sinabihan kami ng advisor namin na ako raw at ang crush kong si Marlon ang cleaners pagdating ng uwian. Hindi lang ako nagpahalata nun pero syempre masaya ako kasi siya ang partner ko nun. Ito pong si Marlon, hindi niya tunay na pangalan, tahimik lang sa klase. Tapos yayamanin din ang dating. Hindi rin siya pasaway. Pag-aral, aral lang talaga. Sabi ng teacher namin ay kami raw ang cleaners bukas ng umaga. Kaya pagpasok daw namin ng maaga, maglinis na agad kami. Para daw malinis na ang classroom bago pa mag-flag ceremony. Sa school kasi namin dati, o sa room namin, ay naglilinis muna yung cleaners bago umuwi. At ganun din pagpasok sa umaga. Laging magkapareha, isang lalaki at isang babae. At dahil mga bata pa kami noon, nagbato-batopic kami ni Marlon sa kung sino ang mauunang pumasok ng maaga kinabukasan. At natalo ko. So kinabukasan nga ng umaga noon, ay mas gumising ako ng maaga. Sanay na rin naman ako. Nag-ayos na agad ako ng sarili ko kasi medyo makupad akong kumilos. Tapos dahil malapit lang naman ang school namin noon, naglalakad lang ako kapag papasok na sa school. Nasa 20 minutes din sigurong lakaran yon bago ko makarating sa school namin. Pagdating ko nga ay may iilan na ring mga estudyante. Siguro nasa 5 na rin sila noon at mga nakatambay sa stage. Mga nag-aabang na sa flag ceremony. Doon kasi ginaganap yon at 5:30 ito nagsisimula. At mula doon sa stage, medyo malayo pa yung building namin. Madadaanan pa muna yung garden. Pagdating ko sa building ay may ilaw na yung first floor.
At dahil wala pa namang umaakyat nun, madilim pa yung ibang floor. Safe naman sa school namin, kaya hindi ako natakot na umakyat. At saka yun nga, sanay na rin naman akong pumasok ng ganoon kaaga. Tipong madilim pa talaga. So umakyat na ako. At kada madadaanan kong floor, binubuksan ko na rin yung ilaw. Pag-akyat ko ng third floor, pagkabukas ko ng ilaw, ay may nakasalubong akong dalawang batang babae na siguro nasa grade 1 pa lang. So tinanong ko sila. Sabi ko, ba't hindi pa nila binuksan yung ilaw? Pero hindi nila ako nilingon, ni hindi nga nila ako pinansin o tinignan man lang. So binaliwala ko na lang. Umakyat na ako sa fourth floor. Pero hindi nawala sa isip ko yung dalawang batang babae na yon. Nung mga panahon na yan, usong-uso yung laser na laruan. At meron ako nun. Kaya habang umaakyat ako, nilalaro ko yun. Kaya nalibang din ako. Nung makarating na ako sa fourth floor, parang bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Na noon ko lang naman naramdaman. Para ba akong biglang nanlamig na para bang ayaw ko nang tumuloy. Pero binaliwala ko lang yon. Dahil nga talo ko sa bato-ba topic namin ng crush ko, tumuloy pa rin ako. So binuksan ko na yung ilaw sa may hagdan ng fourth floor. Napatingin ako sa may dulo ng pasilyo, sa may room namin, at nakita kong may nakabukas na ilaw doon. Nagtaka ako noon pero hindi ko lang pinansin. Baka kako naiwan lang nung mga panghapon. So diretso lakad lang ako. At kada madadaanan kong room ay binubuksan ko yung ilaw ng tapat na pasilyo nito. Pagdating dun sa pangatlong room hindi nagbukas. Inisip ko lang baka punde o di kaya sira yung switch. Tumuloy ako. Pagdating ko sa panglimang room, nagulat ako nang biglang bumukas yung pinto noon. Tinignan ko kung may tao. Pero wala akong nakita. Medyo nagloading pa ako nun. At nung ma-realize ko na parang may mali, parang biglang nanlaki yung ulo ko. Natakot na ako. Pero imbis na tumakbo pababa ng hagdan, dumiretso ako ng takbo papunta sa room namin. Napansin ko agad na medyo nakabukas ang pinto nito. Pero patay ang ilaw sa loob. Napahinto ako nun. Hinihingal pa ako nun sa pagtakbo. Dahan-dahan akong sumilip sa loob ng room namin. At doon ay nakita ko si Marlon. Nakatalikod ito at tulalang nakatanaw sa bintana habang may hawak pang walis tambo. Binuksan ko yung ilaw na malapit sa pinto. Lumapit ako kay Marlon. Tinawag ko siya. Pero hindi siya lumilingon. Basta nakatulala lang siya. Lumapit na ako at tinapi ko siya sa balikat. Sabi ko, "Marlon, bakit?" Doon na siya napatingin sa akin. Nakita kong may luha yung mga mata niya. At ang sabi niya, "Nakita mo ba yun?" So tinanong ko kung alin. Sabi niya, yung batang babae daw na nakapang school uniform na basag ang muka. Duguan daw ito at dumaan sa tapat niya. Nakatingin siya sa akin habang itinuturo niya yung bintana kung saan daw tumagos yung batang babae. Habang ikinukwento niya yon, tulala pa rin siya. May luha pa rin sa mga mata niya. Natahimik ako nun. Kinuha ko yung tambong hawak-hawak niya. Sabi ko, maupo na muna siya. Tapos tinanong ko kung bakit kasi ang aga niya. Ako naman dapat ang maglilinis. Hindi namin namalayan ang oras noon. 5:30 na pala. Dumating na rin yung teacher namin. Naabutan kami na tulala pa rin si Marlon. Tinanong niya kami kung anong nangyari. At doon ay ikinuwento naman namin sa kanya kung anong nakita ni Marlon. Naupo si teacher. Kinausap niya ng masinsinan si Marlon. Kasi parang hindi raw ito makapaniwala sa kwento niya. Mabilis na kumalat yung kwentong yun sa school namin. At bali-balita noon
ay may trahedya daw pala tungkol sa batang babae na yon na duguan at basag ang muka. Simula noon ay wala nang nagpapaakyat sa building ng maaga. Ang lahat ng mga papasok ng maaga ay pinagsistay na muna sa koridor sa first floor. At saka lang aakyat pagtapos na ng flag ceremony. Pagkatapos din ng pangyayari na yon ay madalas nang tulala at mas tahimik si Marlon. Nakatingin lang sa bintana. Hindi ko naman masisigurado kung totoo, pero yung naranasan ni Marlon, ang kailanman ay hindi ko malilimutan. Lalo na yung itsura niya nung maabutan ko siyang tulala sa room namin. Kitang-kita ko talaga yung takot sa mukha niya. Tinapos ko lang ang grade 3 ko noon, tapos bumalik na ako sa Tondo at doon na ulit ako nag-aral. At simula din noon, hindi na ako pumapasok ng maaga. Laging saktuhan na lang ang pagdating ko sa school. At nung mag-grade 5 ako, sa wakas ay naranasan ko ring magpanghapon. Hanggang ngayon napapatanong pa rin ako, kumusta na kaya si Marlon? Gaya ko ba natatandaan niya pa kaya yung na-experience niya na yon? Sana ayos lang siya kung nasan man siya ngayon. Yun lang po, salamat po sa pag-share ng aking kwento. Ito ang kwento at pangyayari matapos umalis sina Gian sa bahay. At nagsimulang manggulo ang batang itim na yon sa buhay namin ni na mama. Halos 1 taon ang lumipas mula nang umalis sina Gian sa amin. Naging napakabigat sa bahay noon. Sobrang naging kulob, maalinsangan. Hindi katulad dati. Ngayon parang ang sikip-sikip. Parang ang hirap huminga. Naroon nga't may mga araw na mas gusto kong mag-isa. Ayaw kong lumabas ng bahay, lalo na't wala namang pasok. Nagiging mainitin din ang ulo ko. Madalas ko nang nasasagot at nasisigawan si mama. Na syempre pa, ay nagiging dahilan ng away namin. Nagkaroon ng distansya sa pagitan naming mag-ina. Pati na din ng stepfather ko. Nag-iba ang ugali niya. Naging mainitin din ang ulo. Madalas na silang mag-away ni mama. Ako naman bilang anak, ipinagtatanggol ko ang nanay ko syempre. Na ang nagiging resulta, kamuntikana na kaming magpang-abot ng stepfather ko. Ilang ulit kaming muntikang magpatayan sa bahay. Hanggang sa ayun na nga, naghiwalay sila. Dahil nalaman ni mama na may pamilya pala talaga itong stepfather ko at may asawa siya sa probinsya. Taliwas sa pagpapakilala sa amin na binata daw siya. Kaya muntik-muntikanan ko talaga siyang mapatay nung araw na malaman namin yon. 2 na lang kami ni mama sa bahay. Pero kahit ganon, tila ba mas lalong lumayo ang loob namin sa isa't isa. Kada papagalitan ako ni mama, talagang nagkakasagutan kami at nagkakasigawan. Na dahilan upang mas lalo pang bumigat ang bahay. Sa labas ng bahay ay nakakagawa ako ng mga bagay na hindi ko naman gawain dati. Hindi nagtagal, napansin ko rin yun sa sarili ko. Sinubukan kong magbalik loob sa Diyos. Mas naging aktibo ko sa simbahan. Dumalas akong magdasal. Inayos ko ang ugali ko sa aking ina. Pero kapag ginagawa ko yun, para akong sinasakal. Hindi ako makahinga sa tuwing magpipigil ako ng galit o inis ko. Pero todo ang pagsusumikap ko noon na maging maayos. Dumaan ang pandemya. Nagkaroon ako ng mga kinahiligang gawin. Sumubok ako ng mga bagong bagay na makapagpapasaya sa akin at makapagpapalibang. Tulad ng panonood ng mga vlogs, pagsusulat at pakikinig ng mga horror stories. Tulad ng Pinoy creepypasta, kwentong takip silim, mga kwento ni Telmo, ang Pinuno, Creepy Macpanset, at syempre ito,
Nginig Stories. Noong isinusulat ko ang kauna-unahan kong kwento dito sa Nginig Stories, na Usok at Hallway, sa episode na may title na Estudyante Horror Stories 3, medyo mabigat ang pakiramdam ko sa bahay namin noon. Gabi na kasi noon at tulog na si mama ko. Nakaharap ako noon sa laptop ko, naka-headphones. Nakikinig ako dito sa channel na to habang isinusulat ko yung story ko na yon. Maya-maya, may naramdaman akong kakaiba sa hallway namin. Yun ngang parte sa bahay na ibinahagi ko rito. Lumingon ako at doon ay may nakita akong figura ng bata na sobrang itim at walang muka. Pero meron itong malaking bibig. Doon ko naalala yung batang kakambal ni Gian. At simula ng araw na yon ay halos araw-araw ko na itong nakikita sa bahay namin. Pati na rin yung isa pang bata sa gilid ng bahay namin. Maitim din yun, pero ang pwesto niya parang pagapang, pero baliktad. Parang sa dako ganon. Kulay pula ang mga mata nito. Wala rin itong bibig at ilong. Meron ding isang babaeng maikli ang buhok na madalas namang nasa kwarto ni mama. Sila ang nakikita ko doon sa bahay araw-araw. Hindi sila direktang nananakit sa amin, pero alam kong sila ang nagbibigay sa amin ng pagkabigat ng pakiramdam at negatibong enerhiya. Isang taon matapos ang pandemya ay nagkatrabaho ko. Mabigat ang bahay pero nilalabanan ko. Tuloy ako sa debosyon. Nag-aral ako ng mababaw sa kaalamang ipinamana sa akin bilang proteksyon. Napoprotektahan naman ako. Pero hindi nawawala hanggang umabot sa punto na madalas na akong bangungutin. Lalo na kapag pagod ako sa trabaho. Mainit lagi ang ulo ko. Hindi na ako komportable sa bahay. Pakiramdam ko may nakatingin palagi sa akin na kahit akong nakakakita ay hindi ko sila minsan makita, pero ramdam ko ang bigat ng aura nila. May isang gabing patulog na kami ni mama. Sa iisang kwarto kami natutulog, magkahiwalay lang na kama. Nagtabi ako ng itak sa unan ko dahil ilang gabi nang inaaswang yung mga nangungupahan sa amin. Nang magising ako kinaumagahan, nagulat ako dahil yung itak na kagabing nasa ulunan ko ay nasa lapag na at nakabunot ito sa suksukan nito. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si mama na nagkakape na sa kusina. Namumugto ang mata nito. Pero iba ang itinanong ko sa kanya. Tinanong ko kung bakit nasa lapag yung itak na kagabing itinabi ko sa ulunan ko. At umakyat ang kilabot mula sa batok ko pataas sa ulo ko dahil sa sinabi ni mama. Naalimpungatan daw si mama noong gabi. Umihi siya. Pagbalik daw niya, nakita daw niya akong nakaupo sa kama at nakaharap daw ako sa pader. Hindi raw niya ako pinansin, pero tanaw daw ako ni mama na parang umuugoy-ugoy. Sinabihan niya akong matulog na, pero hindi daw ako tumutugon. Tapos hiniyawan ko raw si mama at tumalikod na lang. Tapos maya-maya, bigla niya raw akong narinig na parang daw akong humuhuni o parang naghaham. Muli daw niya akong nilingon at nagulat na lang daw siya na nakaupo na ako sa gilid ng kama at nakaharap daw sa kanya. Pero tumigil na raw ako sa paghaham. Tinawag niya ulit ako pero wala daw akong tugon man lang. Umikit daw siya ng sandali dahil sa kaantukan niya. Pero nang muli siyang dumilat, ay nakatayo na daw ako sa mismong tabi niya. Hawak-hawak ang itak na nakataas na tila ba itataga ko sa kanya habang dilat na dilat daw ang mga mata ko at may malapad ng ngiti sa bibig. Takot na takot daw si mama ng mga oras na yon. Kaya bigla niyang tinawag ng buo ang pangalan ko. At matapos niyang sabihin iyon,
ay doon ko palang daw ibinagsak yung hawak kong itak at yung suksukan. At bigla na lang daw akong nahiga sa kama na para daw bang walang nangyari. Matapos yun ay nahirapan na daw siyang makatulog ng gabing yon hanggang sa mag-umaga. Akala ko nung una ay ini-eme lang ako ni mama, pero halata sa mukha niya yung takot at talagang seryoso siya. At nung mapagtanto ko yun, sobra din talaga akong kinilabutan. Fast forward, nitong nagkakilala na kami ni 8. Madalas kaming mag-video call noon at tawagan hanggang sa magkamabutihan na nga at maging kami na nga matapos ang 2 buwan ng ligawan. Meron akong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Van. Best friend ko siya since grade 7. Madalas siyang mag-overnight sa bahay, o sabihin na nating madalas siya sa bahay noong mga panahon na yon. At alam na alam niya ang mga nangyayari sa bahay namin. May pagkakataon na nagkwento siya sa akin. Tulog na daw ako noon. Siya naman daw lumabas ng kwarto para umihi. Nagtungo siya sa hallway kasi doon ang papuntang banyo namin. Bukas ang ilaw. Kaya nakita daw niya ang figura ng isang matangkad na lalaki na nakatayo sa likod ng kurtina. Sa gulat daw niya ay sinuntok niya yung kurtina at doon na nabahag ang buntot niya nang makita niyang walang tao sa likod ng kurtina ng hallway papunta sa banyo. May pagkakataon din na naglalaro kami ng ML. Magkatabi kami sa sala at nakaharap sa pinto. Sabay naming nakita na may kamay na humawak sa doorknob ng pinto at bigla itong isinara. Nagkatinginan kami noon at napatayo sa kinauupuan namin, sabay pasok sa kwarto. Pero ito ang hindi ko makakalimutang karanasan niya sa bahay. Magfe-fiesta noon sa Angono. Nagpuyat kami kasi alam namin kapag natulog kami, hindi kami maagang magigising para sumama sa parada. Ako, nakaharap ako sa laptop habang nagsusulat ng misteryo sa kumbento. Siya naman nakahiga siya sa sofa. Ang tarantado, nakadaya ng tulog. Natulog siya sa sofa, pero hinayaan ko na lang. Napatingin ako sa kanya kasi gumagalaw siya, na normal naman. Kaya bumalik na lang ulit ako sa pagsusulat. Nagulat na lang ako nang bigla siyang mapabalikwas ng bangon at binato ko ng hanger. Namura ko talaga si Gago sa gulat ko. Tapos nagising pala talaga siya nun. Kaya agad siyang napakwento. Kasi hingal na hingal ang loko at pawis na para bang hinabol siya ng 10 demonyo. Kwento niya, nun daw na gumalaw siya, ay gising daw talaga siya noon. Nagpapanggap lang daw siyang tulog. Inilagay niya yung isang kamay niya at itinutok daw sa akin para sana pakyuhan ako. Para paglingon ko daw ulit, yon ang makikita ko. Ginalaw daw niya yung paa niya para itungo sa sofa yung nakapatong na bag niya. Para nga daw lumingon ako kasi hindi daw ako natitinag sa ginagawa ko. Tapos bigla daw naging dim yung paligid at nakita daw niya akong humarap sa kanya pero wala daw akong mata. Nataranta daw siya noon at gustong bumangon pero hindi siya makagalaw. Tumayo daw ako mula sa kinauupuan ko at nilapitan ko siya. Dinakot ko raw yung kamay niyang nakapakyo sabay piga dito at nagsalita raw ako sa ibang tinig. Putang inang kamay yan. Noong napaaray daw siya, doon na niya nahablot yung hanger at ibinato daw yun sa nakita niyang ako. Ang Gago asentado at tinamaan nga talaga ako. Imbis na matakot, tinawanan ko lang siya. Sabi ko, "Ayan, lakas trip mo ah. Ginantihan ka tuloy agad." Mas tumindi ang pagbigat ng bahay at buhay namin simula nung nag-live-in kami ni 8 dito sa bahay. Hindi ko sinasabing dumagdag si 8 sa bigat ng buhay at bahay namin
Bagkus si 8 pa nga ang nagiging pangontra ng bigat na yon. At papaano kamong naging mabigat lalo? Dahil nagagalit ang kung anumang mga nilalang na ito sa presensya ni 8 sa bahay. Ito kasing si 8 ay meron talagang kakayahan at karunungan na mas malakas kaysa sa akin. Hindi niya lang talaga ginagamit dahil sa relihiyon na kinabibilangan niya. At oo, bumigat ang buhay namin, pati ang bahay. Pero dahil sa kanya, lumabas ang tunay na kulay ng ilang mga kakilala ko na inaakala kong mga tunay na kaibigan ko noon. Nagawa niyang ialis sa buhay ko yung mga taong akala ko ay tunay sa akin. Yun pala ay hindi naman. Nagawa niyang itaboy ang mga taong akala ko maayos sa akin. Na yun pala ay may lihim na galit. In short, kontra evil eye si 8. Siya rin ang halos tuluyang nagpagaan ng loobin ko dahil sa kakaibang paraan niya ng pagtrato at pagpayo sa akin. Natuto akong maging mahinahon at kontrole ng init ng ulo ko. Pero parang lumipat ata sa nanay ko ang kamalasan o ang negatibong enerhiya na kumapit sa akin ng matagal na panahon. Pero hindi nawala sa buhay namin ang sandamakmak na malas habang nandoon kami sa bahay namin na yon. Ilang oportunidad ang nasayang sa amin. Ilang trabaho ang inalisan ko dahil sa mga nangyayari sa bahay at sa aming pamilya. Ang pagkabaon sa kabi-kabilang mga utang na hindi ko mawari kung saan na nga ba napunta. Kabi-kabilang problema na halos nahihirapan na talaga kaming masolusyonan. Nagkaroon kami ni 8 ng hinuha na baka sa bahay na talaga mismo nakakabit ang malas. Dahil sa mga elementong doon na nanirahan, simula nang nangyari ang insidente sa bahay noon dahil kay Gian. Hanggang sa nagdalang tao na nga si 8. Mas tumindi pa ang bigat at muli akong kinapitan ng negatibong enerhiya na yon dahil sa mga ipinakitang pag-uugali ni Mama sa amin. Nagbisyo ako. Nawala sa linya sa pagsusulat at pati na sa trabaho. Nakagawa din ako ng mga katarantaduhan na kamuntik-muntikan ng maging sanhi ng paghihiwalay namin noon. At doon ako natauhan. Magkakaanak kami. Dapat hindi ako magpatalo sa mali. Dapat kong ayusin ang sarili ko dahil magiging ama na ako. Sumubok ulit ako. Bumawi. Inayos ko ang buhay namin. Sinubukan kong ayusin si Mama, pati na ang akin. Hanggang sa makapanganak na nga si 8 sa anak naming si Ora. Pero habang nandoon kami sa bahay na yon at unti-unting lumalaki ang anak namin, ay dapat na kaming gumawa ng paraan para makatakas sa nangyayari sa bahay. Dahil pati si Baby Ora nadadamay na. Napakadalas niyang magkasakit. Nagpasya kaming lumipat at mangupahan na matagumpay naman naming nagawa. At oo, gumaan ang buhay namin at nakaluwag-luwag sa paghinga. Hindi lang dahil sa nakabayad kami sa ilang mga utang o di kaya naman ay nakapasok sa trabaho, kundi napagaan din dahil nakalayo kami mula sa nagbabagong ugali mismo ng aking ina na kahit ako hindi ko na rin maintindihan. Parang hindi natuwid at wala na sa ayos ang kaisipan ni Mama. Dumating na kasi sa punto na madalas niya na kaming awayin dahil sa mga maliliit na bagay. Madalas niya na ring bungangaan si 8 at sabihan ng kung ano-ano. Pero pansamantala lang pala yun. Dahil isang araw, bigla kaming na-scam ng libu-libong halaga. Libu-libong pera na inutang pa namin para sana makasali sa isang investment, not knowing na isang scam pala. Talagang nanlumo kami sa nangyari at hindi namin alam ang gagawin. Imbis na nabawasan, ay mas lalo pang lumaki ang pagkakautang namin. Nawalan kami ng pambayad sa upa, kaya wala na kaming pagpipilian kundi ang bumalik sa bahay mismo namin. At ayun na nga, bumalik kami sa bahay. Ang hinala ni 8
ay nasundan kami ng kung anumang enerhiya o presensya doon sa inupahan namin. Dahil daw may ilang gabi na may nakikita siyang imahe ng batang babae doon sa apartment na yon. Katulad daw ng mga imaheng nakikita niya sa bahay. Dumating pa nga sa punto na yung elemento na yon ay kumapit na din sa mga kaibigan namin na sumusubok kaming tulungan. Naitago na lang natin sa mga pangalang Jazzy, Julie at Pat. Nung bumalik kami sa bahay, napansin namin na malaki ang naiunlad ni Mama at ng bahay namin. Gumaan, umaliwalas. Napansin din namin na naiba na ang ugali ni Mama. Naging pasensyosa na siya at palatawa. Kaya masasabi kong tama ang hinala ni 8 na ako o kami mismo ang sinusundan ng lintik na elemento na yon. Yung tatlong kaibigan namin na nabanggit ko ay madalas na bumibisita sa amin para dalawin kami at ang anak namin dahil tuwang-tuwa sila dito. Napapaingay nila ang apartment hanggang sa bahay dahil sa mga masasayang kwentuhan namin at mga biruan. Isang araw, nagkwento daw si Jassy na may nakikita daw siyang matangkad na lalaki na palaging nakatayo sa bintana ng kwarto niya gabi-gabi. Simula daw noong madalas na siyang dumadalaw sa amin. At napapansin niya rin daw na parang nagiging maiksi ang pasensya niya. Si Julie naman, ang papa niya naman daw ang may nakikitang babaeng maikli ang buhok na laging nakasunod daw kay Julie. Siyempre nabahala kami. Kaya kada pupunta sila sa amin ay sama-sama kaming nagdarasal. Dumating ang araw na dumalang ang pagbisita nila. Wala naman na silang nakukwento na hindi maganda, kaya panatag na kami. Kaso habang tumatagal na naman kami sa bahay ni Mama, ay bumibigat na naman. Nagkakaroon na naman kami ng pakiramdam na para bang hindi na kami komportable. Sa huling pagkakataon, ay nakumpleto kaming magkakaibigan. Pero may nangyaring kakaiba. Pagkatapos namin kumain nun sa Unli Wings, nag-aya si Jassy na mag-inom sa bahay ng jowa niya na malapit lang din doon sa kinainan namin. Alangan pa kami ni 8 nun dahil tinotopak si Ora nung araw na yon. Pero sinubukan pa rin namin, pero sa isang kondisyon. Kapag tumuloy kami at naging kalmado si Ora, mananatili kami. Pero kapag tumuloy kami at patuloy ang topak ni Ora, uuwi na kami. So tumuloy kami. Pero sa gate pa lang, umatungal na agad si Ora. Sinubukan pa rin namin. Pinaliguan namin kasi baka naiinitan. Pero ganun pa rin. Pinadighay namin siya. Baka kinakabagan naman. Pero ganun pa rin. Pero nung oras na pumasok na kami sa bahay ng jowa ni Jassy, may napansin ako. Sa puno na malapit sa veranda ng bahay nila ay may matandang babaeng nakatayo. Pero maganda naman yung aura niya. Welcoming. Ang mabigat ay yung lalaking matangkad at payat na nakatayo lang sa sala nila habang kumukuha ako ng mainit na tubig na pampaligo ni Ora. Napagkwentuhan namin yun habang pinadidigay si Ora. At napansin din daw yun ni 8. Pero hindi daw yung matandang babae ang napansin niya pagpasok pa lang ng bahay, kundi yung malaking tao na halos lagpas na sa parlina ng bubong. Nakita niya daw itong nakatingin sa amin ng masama. Sabi nung nanay ng jowa ni Jassy na may kakayahan din, ay magagalit lamang daw iyon kung may papasok na hindi katanggap-tanggap ang enerhiya. At sabi pa nito na may nakasunod daw sa aming batang lalaki na ubod ng itim. Hindi na kami sumagot ni 8. Natahimik din yung tatlo. Napagpasyahan namin ni 8 na umalis na lang dahil wala talagang tigil sa pag-iyak si Ora. Nang lumabas kami ng bahay nila, nagpasama kami sa nanay ng jowa ni Jassy dahil alam namin na may gamit itong kakayahan na kaya din kaming protektahan.
At laking pasalamat namin nung makauwi kami sa bahay at naging okay na si Ora. Kinabukasan, nag-chat si Jassy. Inihiling daw ng mama ng jowa niya na bumalik kami doon sa bahay nila. Ang dahilan ay naiwan daw namin doon yung batang itim na nakasunod sa amin. At nagalit daw yung mga orihinal na nakatira doon sa kanila. Ilang bata na rin daw ang nagkakasakit doon sa bahay nila at iyon daw ang nakikita sa mga tawas. Ang tanging tugon na lang namin doon, may importanteng bagay na kaming ginagawa at mas mainam kung papalayasin na lang nila at wag nang patagalin doon ang nilalang na yon. Kaya naman ang naging suhestyon ni 8 ay doon na lang kami tumira sa lugar nila, sa Dasmariñas, Cavite. Pinag-isipan ko yun ng mabuti dahil maiiwan ko na namang mag-isa si mama dahil nga sa malayo na ako titira. Pero panatag ako dahil mabait naman yung naging bagong kinakasama ni mama na naging kasundo ko rin at suportado ang desisyon namin. Bumuelo kami, nag-ipon ng pamasahe at pambayad sa upa para makapagsimula ulit dito sa Cavite. Kaya laking pasasalamat namin sa mga taong tumulong sa amin para makaahon kami at matagumpay kaming makalipat ngayon dito sa Cavite. Nangyari ito right after ng pandemic. Nasa probinsya ulit ako nito. Alam niyo na, hindi na lang ulit ako magbabanggit ng pangalan ng bayan. Mahilig ako sa pares. Kadalasan ay ginagawa ko yung hapunan. O kapag natatapos akong uminom, lalo na kapag may okasyon, yan ang binabanatan ko. Isang gabi noon, siguro mga bandang 11 PM na, galing ako sa bahay ng kaibigan ko dahil nagkumpuni kami ng kanilang kusina. Naglalakad ako sa kahabaan ng main road patungo sa lugar namin. At sa unahan ko, nakakita ako ng pares cart. Pumalakpak ang tenga ko nun sa tuwa dahil nga sa pagod ako at paborito ko ang pares. Nagtungo ako doon at agad na umorder ng pares. Ay, order naman ako ng pares mo. Masayang saad ko sa matandang tindero ng pares. Nakangiti din ito at parabang natutuwa sa aking presensya. Sumagot ito sa mahinang boses. Sige, sandali lang iho. Masarap itong pares ko. Tsak na matutuwa ka rito. Dahil galing pang kabilang probinsya ang karne ng pares ko. Ika nito sa masayang tinig. Napangiti ako at agad na kumuha ng kutsarang nakababad pa sa mainit na tubig. Nang ibigay ng matanda yung sinangag na kanin na nakalagay sa mangkok, ay nagsimula na akong maglaway. Dahil napaka-perpekto ng kanyang sinangag. Maraming sahog at umuusok-usok pa. At makikita mo rin dito na parabang napakadaming bawang. Kasi ang daming kulay brown na nakahalo sa kanin ko. Nang tikman ko ang sinangag na yon, medyo nadismaya ako. Kasi matabang. Hindi mo malasahan yung asin o yung bawang na nakahalo sa sinangag. Naghahanap ako noon ng lagayan ng toasted garlic. Pero wala. Yun bang makikita mo sa normal na paresan o lugawan? Kaso wala Inisip ko noon na baka sinasabi sa kanya ng ibang mga customer na bawasan yung alat. Kaya siguro tinanggal niya. Hindi ko na lang din to inintindi nang iniabot na nga ni tatay ang mangkok ng sabaw ng pares. Lalo akong naglaway noon. Dahil napakadaming karne at ang bango-bango ng amoy nito talagang nakakatakam. Ibinuhos ko ang sabaw sa sinangag at sinimulan ko na itong haluin. Nagbabaka sakali ako na magkakaroon ng lasa yung sinangag. Pero putya, hindi ako nagkamali ng tikman ko ito. Talagang napakasarap. Tamang-tama lang ang lasa. Yung lasa ng karne ay kapit na kapit sa sabaw na parabang nagsasayawan lahat ng rekado nito sa loob ng bibig ko. Sobrang nakakatuwa lang. Nakadalawang sinangag pa ako nun. Dahil sarap na sarap nga ako.
Tapos sabaw pa lang ng pares yung tinitira ko nun. Sinubukan ko ang karne na ang sabi nga ng matanda galing pa raw ito sa kabilang probinsya. Sumandok ako ng isa at medyo nagtaka ako. Kasi bakit parang ang laki ng hiwa ng karne? Pero dahil nga gutom na ako at takam na takam ako sa pares na yon, isinawalang bahala ko na lang. Itinuloy ko na ang pagkain. Pagkatikim ko sa karne, kulang na lang mapaungol ako at manginig sa sobrang tuwa. Kasi napakasarap nito. Sobrang lambot ng karne na halos nalulusaw na ito sa dila ko. Umaangat ang lasa. Sobrang malinamnam. Siyempre sinabi ko yun sa matanda. Sabi ko, napakasarap ng pares niya. Kako pa mapaparami ako nito. Nakatingin lang siya sa akin habang nakangiting pailalim. Hindi tuloy ako makatingin ng diretso sa matanda kasi nakakailang yung tingin niya. Kaya naman itinuloy ko na lang ang pagkain ko. Nang matapos ako ay napadighay ako ng malakas sa sobrang kabusugan. Naisip ko nun na dalhan ng pares yung pinsan ko sa bahay. Mahilig din kasi yun sa pares. Kaya naman ipinagbalot ko siya. Tay, isang balot pa nga ho ng pares. Pwede po bang pakidagdagan ng karne? Sarap kasi. Magdadagdag na lang din po ako ng bayad. Yung request ko pa kay tatay. At natawa pa ito. Siyempre naman iho. Pwedeng pwede. Kahit wag mo nang bayaran. O heto. Sabay abot sa akin ang order ko. Kapag ipinatikim mo yan sa kung sino man ang ipinagpabalot mo niyan, hindi niya makakalimutan ang pares ko at pati din ikaw. Masayang usal ng matanda sa akin. Pagkakuha ko ng order ko, hindi na ako sumagot. Tumawa na lang ako, sabay pasalamat sa matanda, tapos umalis na ako. Hindi ko na napansin na 12:30 na pala. Talagang napasarap ako ng kain ng pares na yon. Kaya naman nagpasya na ako na maghintay na muna ng tricycle. At hindi rin naman nagtagal, nakasakay din ako. Habang tinatahak ng tricycle ang daan pa uwi, ay inusisa ako ng driver. Saan ka pala galing yan, kuya? Ating gabi na. Oo nga Galing ako sa bahay ng pinsan ko. Dapat nga 11:00 pa lang nakauwi na ako Kaso napakain ako ng pares doon sa may kanto. Malapit dun sa kung saan ako sumakay. Kaya eto, inabot tuloy ako ng gantong oras. Sarap kasi ng pares ng matanda Masayang sagot ko pa dun sa driver. Napatingin sa akin yung driver at nagtanong ulit. Pares? Wala namang nagtitinda ng pares dun sa dinaanan ko Nagmula sa likuran ko yung tricycle na sinasakyan ko ngayon. Kaya alam kong nadaanan niya yung pares cart na kinainan ko. Pero nagtataka ako kung bakit sinasabi niyang walang pares cart siyang nadaanan. Meron kuya. Kakakain ko nga lang dun Sarap yung pares dun. Eto nga't nagpabalot pa ako. Sabay taas ng dala kong supot na may lamang pares. Nagkibit balikat na lamang yung kuyang driver habang nagpatuloy naman kami sa pag-usad. Nang makarating na ako sa bahay, ay agad ko nang kinatok yung pinto namin. Deng! Pinto! May pasalubong ako sa'yo. Usal ko pa. Nang buksan ng pinsan ko ang pinto, pupungas-pungas pa ito na parabang naistorbo ko pa sa pagtulog. Pero napangiti naman ito nang ipakita ko yung pasalubong kong pares. Iyon favorite. Sabi niya, sabay kuha ng supot na dala ko. Magbibihis lang ako Kainin mo na yan. Baka lumamig pa. Sabi ko habang paakyat ako ng kwarto. Ilang saglit pa lamang habang nagbibihis ako, ay biglang sumigaw ang pinsan ko. Inisip ko, baka napasok kami ng magnanakaw. Kaya naman napatakbo ko pababa ng sala upang tignan kung anong nangyari. May dala pa akong 2x2 nun. Ngunit ang nakita ko ay ang pinsan kong nasa sulok ng kusina. Parang takot na takot ito sa kung ano.
Sabay itinuro ang pares na nasa lamesa. Napakunot ang noo ko. Tinignan ko ito. Maduwal-duwal ako at nanghina ang buo kong katawan nang makita ko ang laman ng mangkok. Isang daliri ng tao, mata at ilang lamang loob na malamang ay lamang loob din ng tao. May buhok-buhok pa nga ito. Nasuka ako sa kinatatayuan ko nung makita ko yon. Sabi ng pinsan ko, hindi daw yan ganyan kanina. Pero nung pigaan niya raw ng kalamansi yung sabaw, ay bigla raw nagbago ang itsura ng karne at naging daliri at mata nga raw ito ng tao. Tumakbo na ako palababo. Doon ako nagsuka ng nagsuka dahil nandiri ako bigla. Naaalala ko kung gaano kong sarap na sarap sa pares na yon. Ang hindi ko alam ay karne pala ng tao ang sahog nito. Sobra akong nandiri nun. Talagang bumaliktad ang sikmura ko. Matapos noon ay itinapon ko na lang ang pares na yon. At pareho kami ng pinsan ko na talagang nagkandasuka-suka dun. Sabi ko na lang sa sarili ko, lintik na matanda yun. Aswang pala ang hayop. Sa ngayon mga kirara at mga kapatid, yan na muna ang ibabahagi ko. Mga sarili at personal kong karanasan yan. Marami pa, kaya salamat sa pakikinig. More power sa atin.